Ang industriya ng sining, telebisyon at pag-arte sa Pilipinas ay binubuo ng mga natatanging personalidad na nag-iwan ng malalim, pangmatagalan at hindi mabuburang marka sa kasaysayan ng kulturang Pilipino. Isang napakarespetadong pangalan na patuloy na kinikilala at iginagalang sa larangang ito sa loob ng maraming dekada ay si Catherine Janice Yap de Belen na mas kilala ng marami bilang si Janice de Belen. Ipinanganak ang premyadong aktres na ito noong 9 ng Nobyembre 1968 sa mismong lungsod ng Maynila. Lumaki si Janice sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa sining at kultura, kaya naman hindi na nakapagtataka ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Ana Janely Yap de Belen o mas tanyag sa pangalang Jelly de Belen ay sumunod din sa kanyang mga yapak upang maging isa ring matagumpay at kilalang aktres sa telebisyon at pelikula. Sa napakabatang edad pa lamang ipinamalas na ni Janice ang isang natatanging talento sa pag-arte at pagpapahayag na kalaunin na nagdala sa kanya sa pinakamataas na tugatog ng lokal na industriya ng libangan. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan na maghatid ng matinding emosyon, takot at drama sa puso ng mga manonood, binansagan siya ng Philippine media bilang Queen of Horror Drama, isang titulo na nagpapatunay sa kanyang malawak na saklaw bilang isang alagad ng sining na kayang magbago ng anyo mula sa isang biktima ng pang-aapi patungo sa isang karakter na nakikipagbuno sa mga elemento ng kababalaghan. Ang pagsisimula ng kanyang makasaysayang karera sa makulay at masalimot na mundo ng showbiz ay naganap noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang, kung saan una siyang nakita ng publiko bilang isang batang tagapagbalita o newscaster para sa programang Newswatch Kids Edition o Omeras Television. Ang karanasang ito sa pagharap sa kamera ang nagsilbing unang hakbang upang mapansin ng mga direktor ang kanyang likas na karisma at talino na agad namang nagbunga ng isang napakalaking pagkakataon na tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Ang tunay at pinakamalaking pintuan ng katanyagan ay lubos na bumukas para sa kanya nang makuha niya ang pangunahing papel sa sikat at maalamat na soap opera na Flor de Luna na patuloy na umere sa telebisyon mula noong taong 1979 hanggang sa taong 1984, dahilan upang kilalanin siya bilang ang 80s teen drama princess ng kanyang henerasyon, kung saan naging mahigpit at tanyag niyang katunggali sa puso ng milyong-milyong manonood ang yumawang aktres na si Julie Vega. Noong siya'y 13 taong gulang, pumasok si Janice sa pamamahala ng tanyag na estudyo na Regal Entertainment, kung saan opisyal siyang naging bahagi ng sikat na pangkat ng mga kabataang aktres na binansagang Regal Crybabies kasama ni na Julie Vega, Snooki Serna at Maricel Soriano. Ang mahalagang yugtong ito ng kanyang kabataan na nagpatatag sa kanyang katayuan sa industriya habang patuloy niyang pinatutunayan ang kanyang kakayahan sa mga pelikulang pumatok sa takilyang tulad ng Airpat Kong Forgets, Napakasakit Kuya Eddie at Bakit Madalas ang Tibok ng Puso na nagmarka sa kasaysayan ng sinihang Pilipino. Sa kabila ng kanyang napakatalas at maningning na takbo sa karera, ang kanyang personal na buhay hindi kailanman naging lihim sa mata ng publiko, partikular na mga paksa na may kinalaman sa kanyang mga naging relasyon na nagdulot ng malalaking usapin at kontrobersiya sa bansa. Noong taong 1986, pansamantalang nahinto ang kanyang maunlad at masiglang karera sa pag-arte nang siya'y magdalang tao sa edad na 18, kung saan ang naging ama ng kanyang panganay na anak na si Iggy Boy o mas kilala ngayon bilang ang tanyag na chef na si Luigi Mulak ay ang kanyang mismong sikat na screen partner sa mga pelikula na si Aga Mulak. Ang pangyaring ito ay naging isang napakalaking skandalo sa bansa ng panong iyon dahil pareho silang nasa tugatog ng kanilang kabataan at kasikatan. Ngunit hinarap ito ni Janice na may buong katapangan kahit na naantalang kanyang mga kontrata sa pelikula. Paglipas ng ilang taon ng pagiging isang solong ina, muling sumubok si Janice sa larangan ng pag-ibig at ganap na pinasok ang buhay may asawa nang ikasal siya sa kapwa-aktor na si Jan Estrada noong taong 1992, isang pagsasama na nagbunga ng 4 na magagandang anak na sina Ina, Moira, Kayla at Yuan. Gayunpaman, ang kanilang makulay na kasal ay dumanas ng matinding uno sa tuluyang nagwakas sa isang opisyal na annulment noong taong 2004 matapos lumabas sa mga ulat ng pagtataksil ng kanyang asawa na naging sentro ng mga usapan sa mga pahayagan at telebisyon sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang kabiguang ito, pinili ni Janice na italaga ang kanyang sarili sa pagpapalaki ng kanyang 5 anak bilang isang matatag at independenteng ina habang pinayayaman ang kanyang sariling kaalaman sa pamamagitan ng pagtatapos ng kursong Culinary Arts sa Center for Asian Culinary Studies na matatagpuan sa lungsod ng San Juan sa ilalim ng personal na pagsasani at gabay ng tanyag na eksperto na si Chef Jean Gonzalez. Bilang isang mapagmahal at matatag na ina na laging nakatutok sa kabutihan at kapakanan ng kanyang buong pamilya, hindi kailanman pinalampas ni Janice ang anumang pagkakataon na protektahan at ipagtanggol ang kanyang mga anak kapag ang mga ito ay nasasangkot sa mga usapin at batikos sa internet. Isang malaking patunay ng kanyang pagiging isang leon sa paggabay sa kanyang pamilya ang nangyari nitong buwan ng Mayo 2026 nang ang kanyang panganay na anak na babae na si Ina de Belen ay naging sentro ng isang mainit at kontrobersyal na alitan sa iba't ibang social media platform laban sa sikat na internet personality
content creator at negosyanta na si Ros Martan. Ang hidwaan na ito ay mabilis na kumalat sa internet at umani ng libo-libong komento mula sa mga netizens na nag-udyok kay Janice na mabilis na mamagitan upang hindi na lumala ang sitwasyon ng kanyang anak. Sa isang eksklusibo at tapat na panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda na umero noong Mayo 30, 2026, hayagang ipinaliwanag ng veteranang aktres na bilang isang ina imposibleng hindi siya makialam o madamay kapag ang kanyang anak ay pinag-uusapan sa buong bansa. Sinabi niya na agad niyang tinawagan si ina upang direktang sabihin dito kung ano ang naging pagkakamali nito sa kanyang mga naging pahayag online na nagpapakita ng kanyang estilo ng pagpapalaki ng anak kung saan hindi niya kinukonsinti ang mga maling gawi kundi itinutuwid ito upang ang kanyang mga anak ay matutong maging responsable sa kanilang mga salita at kilos sa harap ng makabagong lipunan. Bukod sa mga isyong pampamilya na kanyang hinarap sa mga nakalipas na buwan, kinailangan din niyang harapin ang kanyang mapanirang maling impormasyon na kumalat sa internet tungkol sa kanyang sariling kalusugan na nagdulot ng labis na takot at pag-aalala sa kanyang milyon-milyong tagahanga. Noong taong 2024, naging napakabilis ng pagkalat ng mga peking balita at mga video sa mga social media site tulad ng Facebook at YouTube na naglalaman ng mga maling ulat na nagsasabing ang aktres ay may malubhang karamdaman at kasalukuyang nakikipaglaban sa stage 4 cancer. Ang mga irresponsableng artikulong ito ay nagugat sa mga maling interpretasyon ng publiko sa mga nakarang pahayag ng aktres tungkol sa kalusugan. Pati na rin sa mga gawang isip na balita na sadyang ginawa ng mga hindi kilalang tao upang makakuha ng madaming clicks, views at pansin mula sa mga madaling maniwala na netizens. Maraming mga kritiko at matatagal ng taga-subaybay ng showbiz ang nagtatanong at nagsusuri kung bakit tila naging matamlay o hindi na ganoon kasigla ang tayo ng kanyang karera sa telebisyon at pelikula sa mga nakalipas na taon kumpara sa kanyang naglalakihang mga proyekto noong mga nakaraang dekada. Ang mapapansing pagbagal na ito sa kanyang paglabas sa mga serye hindi nangangahulugan na nawalan siya ng interes sa mga malalaking network sa kanyang natatanging talento, kundi ito ay isang personal na desisyon ng aktres na bawasan ang kanyang mga mabibigat na trabaho sa harap ng kamera upang bigyang daan ang kanyang sariling kaligayahan at katahimikan. Sa kanyang mga naging pahayag sa media, inamin ni Janice na nais niyang iwasan ang puyatan at matinding pagod na dulot ng mahahabang oras ng taping sa set at mas pinipili na niya ngayon ang mamuhay ng may kapayapaan at kalayaan malayo sa labis na ingay at presyo ng industriya. Isang malaking salik din sa kanyang kasalukuyang pananaw ay ang kanyang labis na kagalakan at contentment sa pagsubaybay sa napakaganda at matagumpay na karera ng kanyang anak na si Kyla Estrada na ngayon isa na ring premyadong aktres na hinahangaan ng bansa. Ang pagiging mapili ni Janice sa kanyang mga tinatanggap na papel ay nagpapakita ng kanyang mataas na pamantayan bilang isang veteranong alagad ng sining na hindi na kailangan pang patunayan ang kanyang galing sa bawat proyekto dahil ang kanyang pangalan nakasulat na sa kasaysayan ng sining. Ang kanyang mga huling naging malalaking proyekto sa Pilipinas ay ang malino na nagpapakita pa rin ng kanyang hindi matatawarang galing sa pag-arte na patuloy na hinahanga ng mga manonood at ng mga eksperto sa pelikula. Noong buwan ng Enero 2024, nagbida siya sa pelikulang Pinamagandang Road Trip sa ilalim ng pamamahala ng Viva Films kung saan nakasama niya ang kanyang kapatid na si Jelly de Belen kasama sina Carmina Villaruel at Candy Pangilinan. Sa isang kwento na nagpakita ng malalim na emosyon at halaga ng tunay na pagkakaibigan na kalaunan naging bahagi ng mga palabas sa Netflix. Sinundan pa ito ng kanyang kahangahangang pagbabalik sa horror genre noong buwan ng Desyembre 2024 nang maging bahagi siya ng pelikulang Espantaho na naging isang napakalaking opisyal na lahok sa prestihiyosong Metro Manila Film Festival o MMFF 2024 sa ilalim ng mahusay na direksyon ng tanyag na direktor na si Chito Ronyo. Ang mga proyektong ito nagsilbing matatag na patunay na ang kanyang kakayahan sa sining ng pag-arte ay nananatiling nasa pinakamataas na kalidad at hindi kailanman naluluma sa kabila ng paglipas ng panahon. Ang mga pinakahuling balita at ulat tungkol sa kanyang buhay ay nakatuon sa kanyang katayuan bilang isang masayang individual na lubos na kontento sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, bilang isang solong tao at malayo sa anumang usaping may kinalaman sa buhay pag-ibig. Sa kanyang mga naging tapat na pahayag noong huling bahagi ng taong 2025, malinaw at buong pusong binigyang din ni Janice na tuloy na niyang isinara ang kanyang puso sa posibilidad ng pakikipagrelasyon sa isang lalaki at wala na siyang anumang balak o pangarap na muling pumasok sa komplikadong mundo ng buhay may asawa. Para sa kanya, ang pinakamahalaga at tanging lalaki na may puwang sa kanyang buhay sa kasalukuyan ay ang kanyang mahal na ama, ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang mga apo na nagbibigay sa kanya ng walang kapantay na kagalakan araw-araw.